Bayan ng Masinloc sa lalawigan ng Zambales ay naging tanyag dahil sa natatago nitong likas na yaman, natural na ganda, at mga mamamayang kilala sa pagiging masipag, masiyahin at inobatibo. Pangunahing hanap buhay dito ay pangingisda at pagsasaka. Isa sa ipinagmamalaki ng mga taga Masinloc ay ang natural na pamamaraan nila ng pagtatanim. Ang bayan ng Masinloc ay napagkalooban ng humigit sa 100,000 na halaga ng kagamitan upang maitayo ang Municipal Organic Agriculture Learning Site. Sila ay pinagkalooban ng mga panimulang buto ng iba't ibang gulay, mga kalabaw, kambing, baboy, manok, training supplies at iba pa. Ang mga taga-Municipal Agriculture's Office ay napagkalooban din ng intensibong pagsasanay at trainings tulad ng Training of Trainers on Organic Agriculture, Training on ICS, Training on Development of Organic Agriculture Zone na naging malaking tulong sa pagtatayo at pangangasiwa nila sa learning site. Ang aming municipal or Masinloc Organic Agriculture Program, meron hong tatlong phases yan. Yung pagsiset up ng Municipal Organic Agriculture Learning Site, ito na siya ngayon. No? Ang pangalawa is yung pag-establish ng Barangay Organic Agriculture Learning Site. At ang pangatlo is School Organic Agriculture Learning Site. Yan, noong 2012, no, nabisita kami ni Ma'am Elsa at nakita nga niya ito. O sige, sabi niya, itong Municipal Organic Agriculture Learning Site. O sige, sabi niya, tutulungan namin kayo ng ATI. So nagbigay po ako ng proposal sa kanya at ang naitulong po nila yung pagbibili ng mga hayop, and kalabaw, kambing, yung native na baboy, mga itim, manok, tsaka pato. May kasamang mga vegetable seeds po yun. Ang MUALS po, ito po yung Masinloc Organic Agriculture Learning Site, na kung saan nabuo po ito dahil po sa initiative po ng ETI, nagkaroon po kami ng idea na gawin siyang learning center ng Masinloc. Na kung saan po, nag-start po, nagbigay po sila ng mga puhunan na mga baboy, mga manok, mga ganyan po. So, nagkaroon po kami ng idea, lalo na si Mayor at ang Agriculture Office, na dagdagan yung mga ilalagay sa Masinloc Organic Learning Site. At sa ngayon po, nagsisilbi na siya ngayong training center. Dati po kasi yung mga nag-a-abroad, naghahanap po sila ng pwedeng pagtrainingan. So, dito na sila pumupunta, maliban po sa mga ibang bayan, dito na rin po sila. Sa ngayon, ang Municipal Organic Agriculture Learning Site o mas kilala sa tawag na MUALS ay nagsisilbi hindi lamang sa buong bayan ng Masinloc, ngunit pati sa mga taga-ibang kalapit bayan. Ito ay nagiging venue sa mga nais mag-aral ng organikong pagsasaka. Dinadayo din ito ng mga estudyante at maging iba't ibang individual mula sa iba't ibang lugar na nais matuto ng organic agriculture. Yun ng MUALS ay tuloy-tuloy, no? Dahil sabi ko nga, itong Municipal Organic Agriculture Learning Site ay bali lugar aralan, no, ng mga lahat ng residente ng bayan ng Masinloc na matuto sa pamamaraang organic agriculture. So, napakaganda po ng resulta ng MUALS na to kasi nanganak siya ng 10. Ano yung mga anak? Ito na yung tinatawag na Barangay Organic Agriculture Learning Site, no? Pero dahil kailangan ng pondo, humingi po kami sa DERFO3, no, ng animal component. Kung ano yung makikita dito na mga hayop dito sa loob ng MUALS, yun na rin po yung makikita natin doon sa MUALS. Yun na po yung bali expansion ng MUALS natin. Humigit kumulang 10 na ang naging anak ng MUALS.
Ang mga Barangay Organic Agriculture Learning Sites o tinawag nilang BOALS ay ang naging resulta nito. Ito ay naging malaking tulong sa mga magsasaka sa bawat barangay. Ito ay nagbigay kaalaman sa kanila, nagbigay ng karagdagang kita sa pang-araw-araw na buhay, at higit sa lahat ay nakakapag-produce sila ng ligtas na mga pagkain. Ang ATI ay nagbigay asiste sa mga namamahala ng BOALS tulad ng mga trainings at pagsasanay upang mas lalong mapalago at mahawakan ng maayos ang mga ipinagkaloob sa kanila ng panunulat. Bilang isang farmer po, yung BOALS ay malaki po na itulong sa aming pamilya at saka sa aming mga kasapi. Kasi po kaming mga BOALS o Barangay Organic Learning Sites ay pinagkalooban ng mga hayop na aalagaan. Sa aming BOALS po na napagkalooban po kami ng isang kalabaw at saka isang baka. Sa kasalukuyan po yung kalabaw, siya po ay buntis na. Pagka po nanganak yung kalabaw na binigay po sa aming asosasyon, ito po ay ipapasa naman sa ibang kasapi. Sa kabuhayan po, nararamdaman po namin kasi nabawasan po ang aming gastusin nga sa pamamagitan ng mga ginagamit naming mga pataba o yung mga pagkain ng baboy at yung mga produkto po na aming nakukuha ay naisishare po namin sa bawat sa bawat miyembro ay may mga kanya-kanyang na ring alaga na hayop na dati po ay wala. So ngayon po, napakalaking tulong po yun. Sa aming pong pamilya ay nakakatulong din kasi kahit na wala po kaming pambili ng ulam, ay pimitas lang po kami ng mga gulay dyan, ay nakakasurvive na po kami. Dahil sa ngayon, ang mahal-mahal ng isda at saka pero mas malaking itutulong po yung tanim naming organic plant. Ang naitulong ng BOALS sa amin, unang-una sa pagkain nga namin. Hindi na kami bumibili dahil dito na lang kami kumukuha ng pagkain na tigit sa lahat, na kapag nagkakaroon kami ng income, na yung mga sobra kasi sa amin kinakain, binibenta namin sa RIC kasi meron kami tindahan, talipapa. So meron po kaming earnings. Yung mga training na nakuha namin, napakalaki pong tulong nun kasi nga kamulatan nga talaga sa lahat ng mga tao kasi masyado na tayong high-tech na yung mundo, yung kalakaran ng sistema natin, pero dahil nga sa mga training, namulat nga kaming lahat na hindi nga lahat ng kinakain namin, lalo-lalo na kung binili sa palengke ay makakatulong sa aming kalusugan. Sa akin po personally, napakalaking tulong po sa amin yun kasi sa akin dahil nga na-share ko yun sa mga bata kasi nagtuturo ako ng mga bata na ituturo ko rin sa mga nanay nila. Kaya sa lang po, napakalaki po talagang tulong. Ang MOALS ngayon ay patuloy sa pagpapalago ng kanilang learning site. Mula sa mga ipinagkaloob ng ATI, sila ay nakapagdagdag na ng mga vermiculture, herbs and spices nursery, mga hayop, coconut seedling production, at marami pang iba. Karaniwan din ditong ginaganap ang iba't ibang mga trainings o pagsasanay na inoorganisa ng ATI at maging ng local government unit. Pangkalahatan po, napakalaki po na ibibigay na tulong sa mga farmer. Katunayan nga po, yung mga taga-ibang bayan na nag-undergo ng organic, dito po pupunta para magtanong or mag-actual training sa mga bagay-bagay na kung paano i-troubleshoot yung kanilang mga halaman. So dito po ang takbuhan nila.
So napakalaki po ng naibibigay namin tulong sa kanila kahit sila po nagpapasalamat kasi po mayroon tayong ganito. Ito naman po sa Masinloc, lahat po ng gustong mag-organic na talagang willing po talaga, lahat po ng kailangan nila na ibibigay po namin dito. Bali parang ito yung imbakan. Kung ano po yung kulang nila, dito po kukunin and then papalit nila. Isa pa sa mga naging magandang resulta ng MOALS ay ang pagtatayo ng School Organic Agriculture Learning Sites na tinawag naman nilang SOALS, na nagsisilbi sa mga estudyante na nais mag-aral at mag-hands-on ng organic agriculture. So, impact ng Municipal Organic Agriculture sa bayan ng Masinloc, napakalaki ang pagbabago, lalo-lalo na sa mga farmers. Kasi through trainings, through seminars, ay unti-unti namin nababago. At naibibigay namin yung kahalagahan, especially dito sa organic agriculture program. Madalas, mabilis na namin silang matawag. At may mga plants kami na dinadala namin sila sa ibang lugar. At doon nakikita nila yung kaibahan, no? So, ang plano namin, darating ang panahon, na hindi ko man lang 100% ang mga farmers namin dito into organic. Pero malaki din yung porsyento na yung mga farmer natin before, no, ay magko-convert na ito sa mga organic agriculture program natin. Sa bayan ng Masinloc ay mayroon na rin kaming organic trading post. At yun yung palalakasin pa namin. So lahat ng mga product doon ay talagang organic, no? So tuturuan namin sila, lalo-lalo na yung mga farmers natin, hindi lang healthy food, healthy sa health, especially buong sana sa bayan ng Masinloc ay maging healthy. Oo. At talagang susuportahan nila itong organic na pinuproduce ng mga farmers. Healthy municipality. Ang mga taga Masinloc, katuwang ang lokal na pamahalaan ay patuloy sa pagpapainam sa mga ipinagkaloob ng ATI upang mas marami pa ang matulungan nito at mapalaganap ang organikong pagsasaka. Ang ATI ay patuloy sa pag-iisip at pagpapalaganap ng mga gantong inobatibong pamamaraan kung saan nagsisilbi at nakakatulong ng malaki upang ito ay maging self-sustaining, maiangat ang pamumuhay ng mga magsasaka at maipalaganap ang organikong pamamaraan ng pagsasaka.